Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah sirah at natalakay na natin nung nakaraan yung kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ngayon inshallah yung kanyang kabataan. Sa sinasabi, wa kanatil ada indal hadirin min al arab an yaltamisu al maradi li auladihim. Na nakagawian na raw ng mga Arabo nung unang panahon na ipadala daw yung kanilang mga anak, yung mga bata pa na anak, sa mga morade. Yung morade, ito yung kumbaga parang babae na inuupahan na yung trabaho niya magpapadede ng mga bata. Tapos dadalhin nila itong bata na ito dun sa kanila. Malayong lugar mula sa mga lugar na matao. Ibtiadan lahum an amradi al-hawadir. Na gusto nila na yung mga bata tumira sa malalayong lugar para malayo daw sila mula sa mga sakit. Halimbawa niyan sa Makkah, nung panahon na yun, mga tao na sa Makkah. Kumbaga, masabi natin polluted na rin, kumbaga kasi maraming tao. Na bagaman hindi katulad ng dami ng tao ngayon, ang populasyon ng Makkah, sabihin natin, pero sa panahon na yun, marami pa ring tao doon sa Makkah. At lalong mas mapanganib kasi yung mga tao doon sa Makkah nang galing sa iba't ibang mga lugar. At paano ba kumakalat ang mga sakit? Halimbawa yung kakatapos lang yung COVID, nangyayari ito o kumakalat ito kapag yung mga tao ay nagpupunta sa iba't ibang mga lugar. So pinapadala nila yung mga anak nila sa malalayong mga lugar kasama yung mga tagapag-alaga na sila na rin yung magpapadede sa kanila. At gayon din, litakwa al-ajsamuhum upang maging malakas din ang kanilang mga pangatawan. Kumbaga, hindi sila maging lampa. Kumbaga, kasi mabubuhay sila doon sa lugar na physical. Kumbaga, magagamit nila ng maayos ang kanilang mga physical na pangangatawan. Bawa, tatakbo-takbo sila doon o kaya hahabol-habulin nila yung doon, manok, kambing o ano paman. So yun yung gusto nila kung bakit pinapaalaga nila yung mga baby doon sa malalayong lugar. Again din, watashtaddu a'sabahum upang sila daw ay magkaroon ng kumbaga malalakas na mga katawan at masigla. Wayat kinuna al-lisan al-arabi fi mahdihim. At sila daw ay upang maging fluent sa wikang Arabic sa kabataan pa lang nila. Kasi nga katulad nung nabanggit natin kanina, yung Makkah, iba-ibang tao ang naroon. Maaring doon sa Makkah, yung salita doon ay hindi na purong Arabic na katulad ng Arabic na ginagamit ng mga tao sa disyerto. Kasi halo-halo na yung tao doon. Na halimbawa niyan sa, kahit sa Tagalog, yung Tagalog, kumbaga, iba talaga yung Tagalog sa sa Maynila. Kung ihahambing sa Tagalog sa Laguna, sa Rizal, sa Bulacan, doon sa mga probinsya. O kahit sa Arabic, iba talaga yung Arabic kumbaga sa mga lugar na populated, na nauso na ngayon di ba yung Amiya, yung Bengali, Arabic Bengali. So parang ganun yung mangyayari. Kaya gusto nila na yung mga bata lalaki doon sa mga tagapag-alaga na nakatira sa mga disyerto para maging fluent sila sa purong Arabic. Alhamdulillah. At gayon din, bukod pa rito, yung mga na rin, kumbaga mga manners, mga
asal ng mga Arabo na gusto nilang matutunan, pati mga skills, halimbawa, pati mga skill. Faltamasa Abdul Muttalib li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-muradi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumbaga ikinuha ni Abdul Muttalib ng isang mangangalaga sa kanya. Wastarda alahu imra'atun min Bani Sa'ad bin Bakar, at ang nag-alaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang babae mula Bani Sa'ad bin Bakar, wa huwa Halimah bint Abi Du'aib. At ang babae na ito ay si Halimah bint Abi Du'aib ng Banu Sa'ad nga. Ang kanyang asawa ay nagngangalang si Al-Harith bin Abdul Uzza, na tinatawag ding Abu Kabsya, nakabilang din doon sa tribo na yun. Na itong mga tao na ito, sa bakit ipinagkatiwala ng pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pang mga bata? Kasi kumbaga, yung Banu Sa'ad, ito na yung reputasyon nila, yung mag-alaga talaga ng mga bata. Kaya pinagkakatiwalaan na sila ng mga tao. Pinagkakatiwalaan sila ng mga tao. Na halimbawa niyan, doon nga sa, mababanggit natin yon, doon sa pangyayari na nakita nila na nung nawala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos yung biniyak yung kanyang dibdib, hindi nila nasaksihan yun. Pero nung nawala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinanap nila, at nakita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namumutla. Sa takot na takot yung pamilya ni Halimah, kaya inuwi na nila agad si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Makkah, sa takot nila na mapahamak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang nasa kanilang poder, kumbaga, kasi magiging pananagutan nila. So sila ay naghinala na, nagsuspetya na maaring nanganganib ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mayroong nagtatangka sa buhay niya. Kaya ibinalik na nila sa panahon na yon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dahil dito sa kumbaga pagpapadede sa kanya ni Halimah as-Sa'diyah, yung mga iba pang dumede kay Halimah as-Sa'diyah ay naging kumbaga foster brothers o kinakapatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At merong espesyal na hukom dito. Yung kumbaga ikhwan fil rida'a na tinatawag, yung mga kapatid sa rida'a. Yung rida'a, yung pagpapasuso. Na kung halimbawa, meron kayong isang babae na sa kanya kayo dumede, yung iba pang bata na dumede sa babae na yun, hindi mo pwedeng mapangasawa. Isa yun sa mga hukom doon, sa hukom sa rida'a. At ilan sa mga nakikilala nga, syempre yung mga anak ni Halimah at ng kanyang asawa ni si Al-Harith. Halimbawa si Abdullah bin Al-Harith, si Anisa bint Al-Harith, si Hudafa o si Judama, lahat ng ito ay mga kinakapatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayun din si Hamza bin Abdul Muttalib. Kumbaga si Hamza, pinaalaga din siya doon sa mga tao na yun. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Hamza bin Abdul Muttalib ay kumbaga bukod sa magtito sila ay magkapatid sa rida'a. Na bukod doon kay Halimah, may isa pang nagpadede sa kanilang dalawang pareho, si Thuwaybah as-Sa'diyah. So si Hamza, matanda lang siya ng ng 3 taon. Mas matanda lang siya ng 3 taon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi malaki yung diferensya ng kanilang edad. Magkakalapit sila ng edad actually. Si Hamza, si Al-Abbas, magkakalapit sila ng edad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kumbaga si Abdul Muttalib, marami siyang ibang napangasawa, kaya yung ibang mga tito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam halos kasing edad lang niya. Kasing edad lang niya halos yung kanyang mga tito. So sinasabi na
Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang inalagaan siya ni Halima as-Saadiyah, sinabi, "Wara'at Halima min barakatihi sallallahu alaihi wasallam ma kadat minhu al-ajab." Nakita raw na naging mabiyaya ang kanilang pamumuhay nang sinimulan nilang alagaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So iniulat mula kay Ibn Ishaq, sinabi niya, "Kanat Halima tahaddath," iniulat daw ni Halima sa kanyang naging karanasan, "annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha wabnin laha sagirun turdiuhu fi niswatin min Bani Sa'ad bin Bakar." Na tumungo raw sila doon sa Makkah kasama kanyang asawa at isa pa niyang anak na dumidede pa sa panahon na yun. At naghahanap nga sila ng tao, yun nga, taltamisur rida, naghahanap sila ng baby na maalagaan nila. At may bayad dito syempre, babayaran sila nung magulang nung bata. Na ito ay, maaring wala na ito ngayon, itong ganitong tradisyon ng mga Arabo. Pero ito is tradisyon, kumbaga, na kakaiba sa panahon at sa lugar nila na yaon. So, sinabi niya, "Dalika fi sanati Sya'ba lam tabka lana shay'an." Yung panahon daw na yun na pumunta sila doon sa Makkah, ito raw ay panahon ng tagtuyot at taggutom, at wala na raw silang kahit na ano na pwede nilang makain. O kumbaga, pwede nilang maipagbili o maipagpalit sa pagkain. "Fakarajtu ala atani li kamra," at siya raw ay sumakay sa isang brown na yung ay ba tawag sa anak ng kabayo tsaka ng donkey? Guya? Mola. O, parang ganon. Yung basta yung anak ng donkey tsaka ng kabayo, yung mule, yung mola. So doon siya sumakay. "Wa ma'na syarifun lana," at kasama raw nila ang isang matandang babaeng kamelyo. "Wallahi ma nabiddu bi katara," na itong matandang babaeng kamelyo na ito, hindi na ito nakukuhanan ng kahit anong gatas. Kahit isang patak daw ng gatas, wala nang makukuha rito. "Wa ma nanamu laylana ajma'a min sabiyina alladhi ma'ana," na hindi raw sila makatulog sa gabi dahil daw maingay yung mga kasama nila na bata na umiiyak dahil sa gutom. "Min bukaihi min alju," na umiiyak daw ito ng umiiyak dahil sa gutom. "Ma fi thadiya min mayugnihi," na wala raw itong mainom din o madede na gatas mula kay Halima. "Wa ma fi syarifina mayugdi," at wala nga rin sila makuhang gatas mula dun sa camel. "Walakin kunna narji'u al-gaythu wal faraj," at sila nga ay naghahangad na inshallah si Allah ay magpadala sa kanila ng ulan at ng ginhawa mula sa kanilang pinagdadaanan. "Fakarajtu ala atani tilk," at siya daw ay umalis, o yun nga, lumakad sila, humayo na nakasakay siya doon sa kanyang mola. "Walaqad addamtu wa qad addamat birrukbi hatta syakka dalika alaihim," at itong na ito, itong mola na ito, hirap na rin ito maglakad, at kumbaga nahirapan din sila sa kanilang paglalakbay. "Da'fan wa ajafan," na dahil sa kahinaan at pagiging mabagal nito, "hatta kadib na Makkah naltamis ar-rida'a," hanggang sa dumating sila sa Makkah na naghahanap ng magpapadede. "Fama minna imra'atun illa qad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'ba." Sa bukod sa kanyang asawa, may iba pang mga babae, kumbaga isang grupo sila talaga ng mga taga Bani Sa'ad na naghahanap ng maalagaan na baby. At ang lahat daw sa kanila ay inalok sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero tumanggi silang lahat. Lahat daw sila ay tumanggi. "Idza qila lahu innahu yatimun," na sinasabi nila
Ayaw nilang tanggapin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya raw ay ulila. Na maaaring iniisip nila walang pambayad yung pamilya. Siguro magtataka kayo kung iginagalang pala na pamilya ang Banu Hashim, kung ginagalang pala si Abdul Muttalib na siyang pinuno ng Banu Hashim, bakit wala silang pambayad o bakit pinagdududahan ng Banu Saad, ng mga babae ng Banu Saad kung mayroong pambayad si Abdul Muttalib? Yun nga, kasi ito yung panahon ng tagtuyot. Ito yung panahon ng tagtuyot at maaaring hindi nila alam na apo pala ni Abdul Muttalib si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang alam lang nila, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala ng ama, kaya tinatanggihan nila na alagaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadalika ana kunna narju al-ma'ruf min abis sabi, na lahat daw sila ay kumbaga naghahangad ng magandang bayad mula sa ama. Pero dahil wala silang nakausap na ama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nalaman nila na patay na ito, so yun nga, tumanggi na sila na tanggapin pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kunna naqul yatim, at sinasabi nga nila siya ay ulila, wa maasa antas na ummuhu wa jadduhu, at ano pa ang magagawa sa kanya ng kanyang ina at ng kanyang lolo. Kumbaga, yun yung kanilang naging konklusyon. Fa kunna nakrahu lidalika, at ayaw nila na tanggapin siya dahil doon. Kumbaga, iniisip nila lugi sila kung tatanggapin nila yung bata na yun, baka pagsisingilin na nila yung magulang, babaratin pa sila o hindi sila babayaran ng maayos. Fama bakit imraatun kadimat ma'i illa akhadat radian gayri. So lahat daw sila ay nakakuha ng bata na alagaan, liban na lang sa kanya. Siya na lang ang walang bata na alagaan. Falamma ajma'na al-intilaq, qultu li sahibi wallahi inni la'akrahu an arji'a min bayni sawahibi walam akhud radian. So nung nag-uusap-usap na ro sila na bumalik na doon sa kanilang lugar, sinabi niya na ayaw daw niya na bumalik, sumpa kay Allah, ayaw niya na bumalik sa kanilang lugar kasama ang kanyang mga kasamahan na wala siyang bata na maalagaan. Wallahi la'adhabanna ila dhalikal yatim falakhidannahu. So naisip na lang niya, sumpa kay Allah, pupuntahan ko na lang yung ulila at kukunin ko siya. So kinuha na niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakapagdesisyon na siya na kunin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi nga sa kanya, la alayki an taf'ali asallahu an yaj'ala lana fihi baraka. So sinabi nung kanyang mga kasama na, o sinabi ng kanyang asawa, yung asawa pala niya nagsabi nito, na walang problema na kunin mo siya o gawin mo yan, kunin mo siya. Maaring si Allah ay magdudulot na dumating sa atin ng biyaya sa pamagitan niya. So yung asawa ni Halima ay umaasa na magiging mabiyaya ang pagtanggap nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi natin talaga nalalaman yung mga itinakda ni Allah. Minsan may bagay na parang mahirap natin tanggapin, tapos yun pala, nakakabuti pala yun sa atin na bandang huli. Hindi tayo magsisisi, bagkus ay nagpapasalamat pa tayo kay Allah. At minsan meron namang bagay gustong-gusto natin, tapos ang nakuha na natin, pagdurusa pala yung dala ng bagay na yun. Kaya tama yung aya, yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol ito sa jihad, wa asa an takrahu shay'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maring merong bagay na inaayawan ninyo pero mabuti pala ito para sa inyo, at maring may bagay na gusto ninyo pero nakakasama pala ito para sa inyo. Si Allah ang nakakaalam at kayo ay walang nalalaman. Kaya mahalaga sa tao ang palaging mananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung tao, kung halimbawang meron siyang desisyon, palagi na ito ay kanyang isasangguni kay Allah
sa pamagitan ng paghingi ng gabay kay Allah. Halimbawa, siya ay magsasala ng salatul istikhara, yung 2 rakaah na sunna, pagkatapos magdua ka kay Allah sa kahit anong wika. Ilocano, Tagalog, English, pwedeng ganun. O sa anumang desisyon mo, pwede ka magdua kay Allah kasi yung dua pwede naman kahit kailan, kahit saan. Isipin mo, hilingin mo palagi kay Allah na ikaw ay kanyang gagabayan. At sinabi nga ni Halima, "Fadahabtu ilayhi wa akhadtuhu." Pinuntahan ko siya at kinuha siya. "Wa ma hamalani ala akhdihi illa anni lam ajid gairah." At walang nagdulot sa akin na kunin ko siya liban na lang sa kadahilanan na wala na akong makita talaga liban sa kanya. Kumbaga napilitan na lang siya. Napilitan na lang siya na kunin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rihli." Nang kinuha ko na siya, bumalik ako kasama niya sa aking masasakyan na hayop. Yun nga yung sinasakyan niya yung mola na mabagal at sakitin na hirap ng maglakad. At falamma wada'tuhu fi hijri aqbala alayhi tadiyay bima sya'a min labanin. Nang karga na niya sabi ni Halima, nang karga na niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga tinangka niya na padidein si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero di ba nung nakalipas na gabi, wala nga madede sa kanya nagatas kahit yung sarili niyang anak. Pero sinubukan niya na padidiin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umaasa siya na meron itong madidede sa kanya. Fashariba hatta rawa. At yun nga, nagtaka siya, bigla siyang nagkaroon ng maraming gatas at uminom ito hanggang sa gustuhin nito na uminom. Kumbaga, dumede hanggang sa ito ay tumigil. Washariba ma'ahu akuhu hatta rawa. At bukod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakadede din kay Halima yung kanyang sariling anak. Na yun nga, kapatid na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na rida'a. Thumma nama, at silang dalawa ay nakatulog na. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dalik. At hindi nga raw sila nakatulog bago pa ito dahil sa maingay yung anak nila na nagugutom. Wa qama zawji ila sharifin tilk fa idahiya hafil. At ang asawa naman niya na si Al-Harith ay tumungo daw dun sa kanilang babaeng kamelyo at nagtataka rin sila, nakakuha sila dito ng gatas. Nagatasan nila yung kanilang babaeng kamelyo. Fahaliba minha ma syariba wa syaribtu ma'ahu hatta intahayna riyan o syab'an. Riyan o syab'an. So minom daw sila hanggang sa sila ay nabusog at sila nga ay nakapagpahinga. So kinabukasan, fabitna bikayri laylatin. So natulog daw sila sa isang mainam na gabi. At sinabi niya sa kanyang asawa, Yakulu sahibi hina asbahna, sa umaga daw sinabi, Ta'allami wallahi ya Halima, laqad akhadta nismatan mubarakatan. Sinabi ng kanilang mga kasama, o Halima, o sinabi ng kanyang asawa, o Halima, ikaw ay nakakuha ng isang mabiyayang bagay. Ikaw ay nakakuha ng isang bata na mabiyaya. Fakultu wallahi inni la'arju dalik. Sinabi ni Halima, sumpa kay Allah, tunay na yun nga ang aking hinahangad. At sinabi rin niya, thumma karajna wa rakibtu ana atani, at umalis na nga kami at sumakay daw siya sa kanyang mola, wa hamaltuhu alayha ma'i, at sinakay daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama niya. So doon sa mola, 3 na silang nakasakay. Si Halima, yung baby niya, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi laqata'tu birrukbi ma la yaqdiru alayhi shay'un min himarihim. Na sinabi niya sumpa kay Allah, tumakbo daw yung kanyang donkey na kumbaga sa paraan na hindi kayang tapatan nung donkey ng iba pa niyang mga kasama. Kumbaga nauna na sila at hindi na makahabol yung kanilang mga
kasama. Ay, hindi pala donkey, mola pala. Hindi na sila mahabol ng kanilang mga kasama. Hatta in sa wahibi layakulan nali, hanggang sa sinabi ng kanyang mga kasama, Yabnata Abi Duaib, wayhak. So sinabi nila, o anak ni Abu Duhaib, kung magkasawian sa iyo. Kumbaga, expression lang nila ito na, kumbaga, para tawagin ng pansin ni Halima. Sa sinabi nila, RBE alayna, hintayin mo kami, alaysat hadihi atanak allati kunta kharajta o allati kunti kharajti alay. Hindi ba ito yung mola na dala-dala mo o sinasakyan mo nang pumunta ka ng Makkah? So nagtataka na yung mga kasama niya at tinatanong siya, di ba ito yung mola na kasama mo o sinakyan mo nung papunta sa Makkah? Faqulu lahun, at sinabi ko sa kanila, sabi ni Halima, bala wallah, ito nga yun. Innaha lahiya hiya. Sumpa kay Allah, ito nga ang mola na iyon. At sinabi nila, fayakulan na, wallahi inna laha sya'nan. Tunay na ito ay nagbago. May nagbago sa mola na ito. At sinabi niya, thumma kadimna manazila na min biladi Bani Sa'ad, at nang nakarating na sila doon sa lugar nila sa Banu Sa'ad, wa ma'alamu ardan min ardillahi ajdabu minha. At wala raw siyang nakitang lugar na mas mabiyaya para sa kanila kaysa doon sa lugar nila ng Banu Sa'ad, na ito ay higit na naging mabiyaya nang dumating sila doon kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So ito yung mga kaganapan nung kinuha ni Halima as-Sa'diyah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At lahat ng ito ay mga hadith na sahih. Yung mga ulat na ito, yung mga nangyari nung baby pa lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahimala na ibig sabihin, dito pa lang sa panahon na ito, alhamdulillah, ay umiiral ng esma o pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi siya pinabayaan ni Allah kahit noong siya ay baby pa lang. So itutuloy natin ito inshallah at matatalakay natin yung iba pang mga nangyari sa kanya doon sa Banu Sa'ad, at kasama na rin dito yung pagbiyak sa kanyang dibdib. Actually, 2 beses nangyari yung pagbiyak sa dibdib ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung una dito nung bata pa siya, at pangalawa yung bago siya umakyat doon sa Al-Isra wal Mi'raj, yung umakyat siya sa langit. At itutuloy nga natin ito next week. Inshallah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.